Nako, heto na po mga karibin natin. Diyos ko po, paalam na. Big good news, bumaliktad lahat sa Senado. Kudita si Soto, tinaningan na. Aba, impeachment di na matutuloy. Ayan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yan mga karibin natin, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita, no? Mga banat na mga loyalista, mga kakamping, or mga ano pa man yan, basta kalaban ni BP Sara sa politika. Oh, eto po. Grabe po, pinagtutulungan at talagang binabanatan ngayon sa mundo ng social media itong si Vice President Sara Duterte. Unahin na po natin itong mga kabayan, ito pong si Arnold Clavio. Sabi niya po dito mga kabayan, namulat at nagising ang mamamayan kung paano ni sila pinagsamantalahan ni BP Sara habang nakaupo sa pwesto. Aba, teka lang. Ha? Totoo ba ito, Arnold Clavio? Parang iba yata ang nakikita ng taong bayan. Sino po ba ang nagsamantala sa pondo, sa kaban ng bayan? Diba? Diba yung mga congressman at saka yung pumirma po sa GAA, sila po ang nagsamantala mga kabayan, no? Oh. Kung pag-uusapan lang din naman natin ang sabi po dito ni Clavio na pinagsamantalahan, aba, sa inyong dalawa ni BP Sara, sino ba ang mapagsamantala mga kabayan? Kung babalikan po natin yung nangyari po kay Sara Balabagan, hindi po ba yun pananamantala mga karibin natin? Kayo na lang po ang sumagot at eto nga mga kabayan ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Bay, speaking of na namantala, sounds familiar. Oo nga eh. How can you sleep at night, Arnold? Bantay sa lakay to the max, totoo, ha? Nagsalita ang di mapagsamantala. Funny how his choice of one specific word reminds us of his past. Oo nga eh, laging pag yan pong pananamantala, di ba? Related dyan yung mga words ni Clavio. Talagang maaalala mo talaga siya mga kabayan. Sabi po dito, ni Ben Ripol, recertified gago ka talaga Mr. Clavio. Bakit si BP Sara na wala namang illegal transaction, even AMLA cannot certify that there was dubious and COA. But you are blind enough to criticize the biggest corruption in the Philippines history. Okay? The flood control scandal and the mysterious implementation of the unprogrammed funds. Ayan mga kabayan. We are pretty sure you get maleta to bash BP Sara. But remember, this no amount of black propaganda can destroy the image of BP Sara. Duterte pa rin kami dahil ang laban namin para sa bayan. Correct? Palakpakan po natin, no? Bukod po dyan kay Arnold Clavio, ito sinasabi ko nga sa inyo mga kabayan, talagang binibira po nila, sinisiraan po nila ngayon si BP Sara. Ito pang isa mga kabayan. Sabi naman po dito, sabi naman po ng eksperto, sabi po ng isang eksperto, ayon po dito sa balita, sa post, BP Sara 100% na sigurado umanong makukonvict ayon sa isang eksperto. Yan po yung eksperto. Sino kaya itong, hindi naman kasi pinangalanan dito mga kabayan. Pero kayo po ba mga kabayan, siguro, eto sabi nila 100% na makukonvict di umano si BP Sara, ayon po dito sa ekspertong ito. Teka lang, kung dyan pa nga lang po sa House of Representatives, di ba? Nahihirapan na kayong ma-impeach si BP Sara. Actually, BP Sara is not yet impeached, no? Sa House of Representatives kasi hindi pa naman po nila napagbobotohan. Ang nagbotohan lang po mga kabayan ay yung committee po ni Luestro. So, syempre, nakikita mo naman sa mga miyembro, di ba? Na talagang mag-yes yun to impeach BP Sara. Pero ang kabuuan po ng House of Representatives, hindi pa po mga kabayan bumoboto na i-impeach si BP Sara.
Pero ito pong ekspertong ito, mga karibin natin, iwan kung sino po itong hinayupak na ito, 100% na daw siyang sigurado na mai-impeach si BP Sara. Ayan mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dyan? Dahil sinasabi ko nga sa inyo, binabanatan at binabanatan ngayon si Vice President Sara Duterte. Ito pa mga kababayan, sabi naman po dito, dahil sa impeachment, mga kababayan natin na dating mga DDS, diehard Duterte supporters, ay ngayon sumuporta na kay BBM at Mayor Leni. Saan nyo nakuha yan? Nagpasurbik ba kayo? Try nga natin. Sabi natin magkaroon ng NAP election, no? Ngayon mismo mga kababayan, para malaman ninyo kung sino ba talaga ang sinusuportahan ng mga DDS. Sabi mga dating DDS, ano yan? Yung mga dating DDS, may mga kilala kaming dating DDS, no? Mga nabayaran siguro mga kababayan, no? Yung iba hindi na po nagko-content ng Duterte Yung mga kino-content po nila ngayon mga kababayan, patungkol na kay Trump, patungkol na sa US, no? Hindi na po sila nagko-content ng mga national news. Mga international news na po ang kino-content nila. At yung mga alien, di ba? Yun na po yung mga ano nila ngayon, yun na po yung binabanatan nila no? Tapos parang yung iba mga religious na o yung mga content related na po sa Panginoon mga kababayan. So wag po tayong magpapaano diyan, wag po tayong magpapabulag, magpapadala sa kanila. All right. Ano masasabi niyo diyan mga kababayan, kasi may isa pa po tayong babanatan din kasi binabanatan nila si BP Sara no? Dahil do sa impeachment yung mga DDS, totoo ba? Tayong mga DDS ay bumaliktad na papunta sa kay Marcos at kay Mayor Leni daw mga kababayan. Pa-comment nga mga kababayan kung talagang bumaliktad na ang DDS. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Bagbasa lang po tayo ng kaunti para malaman po nila. Sabi po dito ni Kuya Dan, hindi ako DDS o Duterte pero itong mga masasabi ko. Yung mga loyal DDS, hindi yan katulad ng iba dyan na nakatanggap lang ng maleta ay babaliktad na. Yung iba dyan, tinatanggap nila yung binibigay pero tahimik na sumusuporta pa rin sa mga Duterte. Ayan, sabi po dito ni Nole, klaro na yan ang objective ninyo sa impeachment kay BP Sara, pero mali kayo. Mas lalo pa siyang lumalakas ngayon, DDS pa rin kami hanggang 2028. Correct mga kababayan, di ba? Wala silang magagawa dyan. Talagang ang DDS na po yan hanggang sa 2028 at magpakailanman mga kababayan. At eto pa, sa sobrang nilang banat kay BP Sara, ito mga kababayan ang balita. Sabi po dito ni Mark Rosimo. Sabi po niya po dito, there will be no Sara Duterte in 2028. I'm 100% sure. Bakit ka naman sure? Bakit? May impeach ba nila si BP Sara ngayon? Or gugurgurin ba nila si BP Sara para wala ng BP Sara? Or wala ng Duterte sa 2028 mga kababayan? Diba? Dalawa lang naman po yan mga karibin natin. I-impeach po nila si BP Sara or gurgurin nila si BP Sara para wala silang kalaban sa 2028. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Sashi, there will be no bangag in 2028. 1,000% sure. Ayan, tuloy. Yan, 1,000% sure. Sabi naman po ni Fens, in your dreams, Duterte always existing. Ayan. Worst case scenario, sabi po ni Ka Andoy, and granted that evil, remove and die. No problem. There is still Sebastian, Paulo, and probably Manscarpio. So don't celebrate early. You're still chickmate, just saying. Ayan mga chickmate na talagang mga ito. Kaya nga po, ang mga ito ay takot na mga kababayan na maupo si BP Sara or hindi nila ma-impeach si BP Sara kasi sigurado sa 2028 uupo po yan bilang presidente. Anyway, ito na mga karibin natin, pasadahan na po natin yung video, pasok. Ito po ang magiging topic natin for today. May masamang balita kay Tito Sonto. Kaya
Di umano, minamadali ang impeachment. Ito si Tito Soto may taning na as Senate President. Good news, bad news. Basta meron tayong natanggap na intel patungkol dito, ha. Mamaya abangan ninyo. Sana po wag pong kakalimutan na pagpasok pa lang, i-like nyo agad itong video na ito. Wag pong kakalimutan, napaka-importante sa akin yan. Yung simpleng like nyo yan, libre lang po yan, pero malaking tulong po yan sa algorithm. So sana po sa mga matagal nang sumusubaybay sa akin, like lang po, ha. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel, gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Dito po muna tayo, ha. Ito muna ang pag-usapan natin dahil ito po ay may koneksyon doon sa impeachment ni BP Sara. At ito ay may koneksyon patungkol dito kay Tito Soto. So, dire-diretso na po yan at connect-connecta po yan. Okay? Eto, alam nyo po, alam ko inyong nabalitaan na nagdesisyon na po ang Korte Suprema patungkol dun sa forthwith. Ayan po yung malaking pinag-uusapan before. Na merong definition ng forthwith. Kaya nga naman, itong SLOS group, itong grupo ni Martin, Martin Rivera. Hindi. Martin Maleta. Itong grupo ni Martin Maleta, galit na galit kay Chis Escudero. Alam naman natin na isa sa mastermind ng ayaw makaupo si BP Sara sa 2028 ay si Tambaluslos. Ito si Martin Maleta. Kaya nga naman kita natin ang galawan dyan sa Kongreso. So, hindi natuloy yung impeachment ni BP Sara last year. At ang sinisisi, eto si Chis Escudero. Dinisisyon na ng court ngayon. Supreme Court upholds Escudero position on Senate control of impeachment trial timing. Ibig sabihin, yung pinagtatalo ng forthwith, all along, tama yung ginawa ni Chis Escudero. Diba? Ginawa lang ni Chis Escudero yung tama. Kasi kung minadali niya yun, illegal naman. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May mga pagkakataon na hindi po dapat ang sukatan ay laging minamadali. Halimbawa, gusto nilang singilin. Di umano itong si PRRD ng pagpatay. Di ba? Anong ginawa? Kinidnap si PRRD. Kinalimutan na ang due process. Di ba? Maraming ganong pagkakataon eh. Katulad tong kay BP Sara. Kahit unconstitutional pasa ng impeachment, gusto nilang ituloy. Di bali ng illegal basta madaliin. Yun po ang naging malaking labanan last year na lumalabas tama si Chis Escudero. Ngayon, eto. Itahan ko. Eto, galing po sa reliable person. Okay? Hindi po ito galing sa yung mga vloggers sa kabila na parang gusgusin. Hindi po ito galing dun sa mga vloggers na hindi connected sa politika na parang nagbebenta ng motor, dinala na dito, nagbebenta ng ginto, nagpolitika na. Hindi po. Galing po ito sa reliable person na well-connected sa gobyerno. Ito balita. Ito mga darating na linggo. Tandaan nyo to, malalaman nyo kung tumatama. Forthwith, mamadaliin, siraan si Chis Escudero. Dahil ang umuugong, gumagalaw na, papalitan ang liderato ni Tito Sen. At hindi maaalis
Ha? Na si Chis Escudero nung panahong siya ay Senate President, ang Blue Ribbon Chairman si Marcoleta. At nung si Marcoleta ang nag-iimbestiga, pakaganda ng investigasyon. Napakaganda ng pamamalakad ni Chis Escudero as Senate President. Naging noontime show lang naman tayo. Naging itbulaga tayo. Nung pumasok-pasok, ayan si Tito Soto at siyempre yung boyfriend niya pinasok niya. Si Ping Lacson. At alam nyo na ang istorya. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa naiimbestigahan si Tambaluslos. Hanggang ngayon, ayaw ipatawag si, yung 18 Marines. Pati si Gutesa ayaw ipatawag. Galit na galit tong Team Martin Maleta kay Chis Escudero kasi si Chis Escudero ang nagbanggit kay Tambaluslos. Nakikita nyo na. Ito maganda dyan. Kung tunay na mapapalitan si Tito Sen, hindi natin alam. Pero ang ugong-ugong naggagapangan na sa loob. Ang ugong-ugong magkakaroon ng palitan ng liderato kasi hindi makukuha ang hustisya hanggat nakaupo si Tito Soto at yung boyfriend niyang si Pinky Lacson. At hanggang ang dyan yan, si Ping Lacson walang mangyayari. So definitely, kailangan mapalitan si Tito Soto. Kaya yan ang balita ha. May taning na. Ngayon, hindi natin alam kung makakakuha sila ng numero. Kaya yan ang ipagdasal. So yan mga karibin natin, no? Talagang gitgitan po ang labanan ngayon. Sana nga ay mapatalsik itong si SP Soto bago po ang impeachment. Para naman magkaroon ng patas na laban si VP Sara mga karibin natin. Alam niyo po, kapag itong sinabi po ni Coach Oli, magkatotoo na matagal nga itong si Senate President Soto, no? Ay panalo na si VP Sara, mga kabayan. Diba? That is a sign na malaki ang posibilidad na manalo po si VP Sara. Diba? Anyway, ano pang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kabayan. At syempre, kung kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.